Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Habang ang buong mundo ay abala sa pagharap sa krisis pang-ekonomiya, may isang malaking bansa na patuloy ang pagdadump o pagtatapo ng sobra nilang bakal sa global market. Ang China, na hindi tinatablan ng kakulangan sa bakal, ay patuloy na nag-iimbak at nag-export ng sobra-sobrang produkto, pero tila hindi ito nakakatuwa sa iba. Ang mga bansa na inaakalang kaya nilang magtulungan para maiwasan ang mga ganitong dumping ay nagsimulang magpatupad ng mga taripa at trade barriers. Ang tanong ngayon, magiging sanhi ba ito ng tuluyang pagkasira ng kanilang industriya ng bakal o magiging pagkakataon para sa pagbabago at mas maayos na pamamahagi ng mga yaman? 10 taon lang nakalipas, ang bakal mula sa China ay isa sa pinaka-in-demand sa buong mundo dahil sa mabilis na industrialisasyon at malawakang pagpapaunlad ng infrastruktura, naging pinakamalaking tagagawa at tagaluwas ng bakal ng China. Pinuno nito ang pandaigdigang merkado at ginamit sa mga gusali, sasakyan at mga pabrika sa iba't ibang bansa. Ngunit ngayon, mahigit 20 bansa mula Asya, Europa, Hilagang Amerika at Timog Amerika ang sabay-sabay na nagtatayo ng mga trade barrier upang hadlangan ang pagpasok ng bakal mula sa China. Ang pagbabagong ito ay resulta ng mga suliraning pang-ekonomiya, pangkalikasan at pampolitika. Ang pangunahing dahilan ng suliranin ay ang labis na produksyon ng bakal sa China. Noong unang bahagi ng 2000, pinalawak ng China ang kanilang kapasidad sa paggawa ng bakal upang suportahan ang mabilis na paglago ng kanilang ekonomiya. Ngunit nang bumagal ang pangangailangan sa loob ng bansa matapos ang taong 2013, nagsimula silang magbenta ng sobrang bakal sa ibang bansa sa napakababang presyo. Minsan ay mas mababa pa sa gastos ng produksyon. Tinatawag ito ng maraming bansa na dumping o ang pagbebenta ng produkto sa dayuhang merkado sa hindi patas na presyo upang lamangan ang lokal na industriya. Dahil dito, naapektuhan ang mga lokal na industriya ng bakal sa ibang bansa. Maraming kumpanyang nalugi, nagsara at libo-libong manggagawa ang nawalan ng trabaho. Bilang tugon, nagpatupad ng mga hakbang ang maraming gobyerno upang protektahan ang kanilang sariling industriya. Ang Estados Unidos ay nagpatong ng mga taripa laban sa Chinese steel sa ilalim na Pangulong Obama at Trump. Ang European Union naman ay nagsagawa ng mga investigasyon at nagtakda rin ng mga limitasyon. Sumunod din ng mga bansang tulad ng India, Brazil, Canada at Mexico sa pagpataw ng sarili nilang proteksyon. Bukod sa isyong pang-ekonomiya, lumitaw rin ang mga alalahanin tungkol sa kalikasan at kalidad ng bakal mula sa China. Madalas mapuno ang industriya ng bakal sa China dahil sa malalang antas ng polusyon at kawalan ng sapat na environmental standards. Sa panahong ang mundo ay patungo sa mas berde at mas malinis na produksyon, lalong naging kontrobersyal ang paggamit ng bakal na may negatibong epekto sa kalikasan. May mga ulat din ng mababang kalidad ng ilang Chinese steel lalo na sa mga proyektong pang-imprastruktura na nangangailangan ng matibay at ligtas na materyales. Lalo pang tumindi ang pag-iwas Chinese steel noong panahon ng pandemya at sa paglala ng tensyon sa pagitan ng China at iba pang mga bansa. Maraming bansa ang nagsimulang kilalanin ang panganib ng sobrang pag-asa sa isang bansang pinanggagalingan ng mahalagang materyales tulad ng bakal. Nais nilang tiyakin ang seguridad sa supply chain at palakasin muli ang kanilang sariling produksyon. Noong taong 2024, ang China ay nag-export ng record na 117 million metric tons ng bakal, pagtaas ng nasa 25% kumpara sa nakaraang taon. Ang pagtaas na ito ay sanhi ng sobrang produksyon at pagbababa ng pangangailangan, lalo na sa sektor ng konstruksyon. Subalit, ang mga exports na ito ay nagdulot ng matinding tensyon sa kalakalan. Mula early 2024 hanggang Pebrero 2025, nagkaroon ng 26 na anti-dumping cases laban sa steel ng China, mas mataas kumpara sa 15 na kaso sa nakaraang 4 na taon. Ang mga bansang tulad ng Vietnam, South Korea, EU at Malaysia ay nagpatupad o nagsusuri ng mga anti-dumping duty sa mga produktong bakal ng China na nakakaapekto sa halos 5 milyong metric tons bawat taon. Bilang tugon sa mga pagsubok na ito,
Ang pinakamalaking steel maker ng China, ang Bosch Steel, ay nag-anticipate ng pagbawas sa produksyon sa buong bansa ngayong 2025. Inaasahan ng gobyerno ng China na bababa ng 50 million metric tons ang produksyon ng bakal bilang bahagi ng restructuring ng industriya. Ang Bosch Steel ay tinatayang magkakaroon ng pagbaba ng 15 million metric tons sa mga exports ng bakal dahil sa mga karagdagang taripa, pati na rin ang pagbababa ng 20 million metric tons sa mga indirect exports tulad ng mga container at sasakyan. Ang pandaigdigang merkado ng bakal ay nakakaranas ng malaking pagbabago dulot ng mga estratehiya ng China sa pag-export. Ang mga bansang tulad ng India, Brazil, Mexico at Turkey ay nagpatupad ng mga taripa laban sa bakal ng China upang protektahan ang kanilang lokal na industriya. Halimbawa, ipinataw ng Mexico ang 80% na taripa sa mga steel imports mula sa China at ang Estados Unidos ay nagdoble ng mga taripa sa mga produktong bakal mula sa China hanggang 22.5%. Ang mga trade barriers na ito ay nagdudulot ng epekto sa industriya ng bakal ng China. Noong 2024, bumaba ng 50.3% ang kabuuang kita ng mga bakal ng pabrika sa China kahit na tumaas ang kanilang mga exports. Ang sobrang bakal na ine-export ng China ay nagdudulot ng mga seryosong problema sa kanilang ekonomiya. Ang mga bansang tulad ng EU, Estados Unidos at iba pa ay nagpataw ng mga taripa at anti-dumping duty sa bakal ng China na nagiging sanhi ng pagbaba ng kanilang kita mula sa exports. Kung magpapatuloy ito, magiging mahirap para sa China na itulak ang kanilang mga produkto sa international market na magre-resulta sa pagkawala ng kita at trabaho sa industriya ng bakal. Ang China ay may sobrang kapasidad sa produksyon ng bakal kung saan mas marami sa kanilang pabrika ay patuloy na nagpo-produce kahit na bumababa ang demand. Kung hindi kayang ibenta ang sobrang bakal, magdudulot ito ng mga pagkatalo sa negosyo at posibleng pagsasara ng mga pabrika. Habang tumataas ang produksyon ngunit walang demand, ang industriya ay magiging hindi sustainable at magdudulot ng matinding epekto sa ekonomiya. Habang ang global demand ay bumababa, ang China ay posibleng magtutok sa kanilang lokal na merkado. Ngunit kung bumaba rin ang pangailangan sa loob ng bansa, lalo na sa sektor ng konstruksyon, ang sobrang produksyon ay magiging problema na hindi lang sa ibang bansa, kundi pati na rin sa kanila. Ang pagbagsak ng domestic demand ay magpapalala sa sitwasyon at magpapahirap pa sa ekonomiya. Kasabay nito, ang patuloy na trade barriers mula sa ibang bansa ay magdudulot ng higit pang paghihirap sa China. Ang mga bansang nagpatupad ng taripa ay nagpapahirap sa China na makapag-export ng bakal kaya't magiging limitado ang kanilang mga pagkakataon sa kalakalan. Ang pagkakaroon ng mga ganitong trade restrictions ay nagiging sanhi ng pagkasira ng kanilang relasyon sa mga key trading partners na nagdudulot ng mas malaking epekto sa kanilang ekonomiya. Sa pangkalahatan, ang patuloy na sobrang bakal at pagdadump nito sa merkado ay maaaring magdulot ng dahan-dahang pagbagsak ng industriya ng bakal sa China. Kung hindi nila magagampanan ang mga hakbang upang makontrol ang sobrang kapasidad at makipag-ayos sa mga bansang naglalagay ng trade barriers, maaaring mawalan sila ng lugar sa global market at magdulot ng malalang epekto sa kanilang ekonomiya.